Yun, yes, hello. So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, napaka-interesting po ng topic ngayon natin kasi po, naglabas po ng ebidensya ang OTP, ang Office of the Prosecution ng ICC, laban po kay Digong, laban po kay Duterte. At hindi lang ito basta-basta ebidensya kasi po, sangkatutak at libo-libong ebidensya po ito. So, ano ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito mga kababayan, kung gaano karaming ebidensya ang ilalabas po ng prosecution, ganun din po kadami ang didepensahan ng defense team ni Digong. Okay, so para makuha natin yung point, no, ito nakuha ko to from ABS-CBN News. Ito, wait lang ha. Oy, ABP nga pala. So sabi dito, ICC prosecutor, 2 witnesses, 16-hour audio video files being prepared for Duterte hearing. So meron 2 witness, so malamang si ano na to, si Matubato tsaka si Las Cañas na to. At madadagdagan pa to, mamaya, papakita ko mamaya, no? At saka, 16 na oras na audio-video files are being prepared for Duterte hearing. O, diba? So, sakit sa audio nito ni Digong, no? So, sabi dito, ito basahin natin na para makompleto natin, no? 2 witnesses, 16 hours audio-video files, and nearly 9,000 pages of documents are now being prepared by the prosecutor of the International Criminal Court for the confirmation of charges against former President Rodrigo Duterte. Kaya pala mga kababayan, ang point natin dito, maraming mga DDS ang nagtatanong at hindi nagustuhan kung bakit sa September pa yung susunod na hearing. Actually kasi mga kababayan, kailangan talaga sa September pa talaga yung susunod na hearing ni Digong kasi nga po, ikaw ba naman, unang bagsak pa lang, 9,000 pages na po kagad ang ebidensya laban kay Digong. 2 testigo at saka 16 hours na audio-video na nanggaling mismo kay Digong. Yung mga sinasabi dati ni Digong nung siya'y presidente na papatay siya ng tao, inutos niya papatayin ito, di ba? Pati po yung mga sinabi niya sa Quadcom, lahat po yan, sinama po yan sa prosecution team. So ang point dito, walang ibang nanlaglag kay Duterte, kay Digong, walang ibang tao, kundi sarili niya lang din. So ngayon natin na nyo to, actually bobo talaga, no? Hindi, ito, putulin ko lang kayo, no? Actually bobo talaga si Digong, eh. Di ba? Alam mo na palang mamamatay tao ka. At ngayon, merong sinasabi na ikaw ay kartel ng droga. No? Dapat po mga kababayan, tahimik na lang si Digong. Dapat tumahimik na lang po siya. Ang ginawa niya pa kasi, nag-ingay pa. Tapos na po yung termino ni Digong, nag-ingay pa, nanggugulo pa sa Pilipinas. So wala na pong ibang choice ang gobyernong ito, kundi ipa-aresto na lang po siya. Di ba? Wala namang ibang pwede sisihin dito kung bakit hinuli si Digong ng ICC, kundi sarili niya lang din. Di ba? Kung nanahimik lang sana siya, di tapos na yung usapan. O yung mga DDS talaga, wala kayong utak eh, no? So sabi pa dito, this was disclosed in ICC prosecutor Karim Khan redacted answer to pre-trial chamber 1's order seeking information on matters related to the conduct of the confirmation of proceedings. Di ba? So sabi dito, according to the document, Khan said that prosecution has collected a significant volume of documentary materials that requires legal review prior to disclosure, which include 129,000 items. Di ba? Composed of 160,000 pages in its database and another 48,000 items composed of 100,000 pages currently processed of being registered in the database. So ngayon natindihan ko na mga kababayan, isipin nyo lang, di ba? Kung ganyan kadami pang ebidensya po ni Digong laban sa kanya, anong gusto nyo? 1 linggo lang. Kasagutin ni Digong to, so kulang yun. So sakto talaga, September talaga. So while the prosecution is still in the process of determining the overall quantity of written and non-written evidence that is intended to rely upon a confirmation hearing, Khan said, at a minimum, this will include the majority of the evidence cited in the application of warrant against Duterte. Okay. So ngayon, mga kababayan, malinaw dito, no? Ulitin ko lang ha.
malinaw dito na meron na po silang witness. Dalawa. Oh. So actually kung ako yung sa Duterte camp, simula pa lang dapat kabahan na ako eh. 'Di ba nung nakalabas na po ng bansa itong si Matobato, dapat alarming na dapat to sa mga Duterte. Yun nga lang, pinabayaan lang kasi nila. Mga tanga din talaga to, no? Bahala kayo sa buhay nyo. And then, mga babae nito, no? Saan pa ba yun? Marami pa to eh. The documentary evidence relied upon prosecution is predominantly in the original languages of either English, Tagalog, or Cebuano. Diba? So, may English, may Tagalog, may Cebuano. Ayun po yung mga ebidensya. So far, Can said the prosecution has already disclosed 181 items composed of 2,700 pages last March 21. Diba? They have identified around 160 additional items, including 15 audio-video files with duration of 5 hours that can be immediately disclosed. So meron lang sure na 5 oras na ebidensya si Digong. Audio-video yan, ha? So ngayon, mga kababayan, actually, hindi pa dyan natatapos. So, nabalita rin po ito kanina na actually, sisimula pa lang sila kasi ito, nabalita ito kanina sa ABS-CBN News. ICC sets July 1 deadline for disclosure of evidence versus Duterte. Ibig sabihin nun, mga kababayan, itong mga pinakita po ng prosecution team laban kay Digong, simula pa lang ito. Isang bagsakan pa lang ito kasi hanggang July 1 pa yung deadline ng lahat. So, ibig sabihin nun, masakit sa ulo po ito sa kampo ni Duterte kasi po, hanggang July 1, pwede pa rin pong magbigay ng ebidensya ang prosecution team para po makulong, di ba, at makonvict ito matandang hukluban po na to. And actually, mga kababayan, kung ako sa katayuan ni Duterte, masakit sa ulo ito. Ang dami mong iisipin. Di ba? Ibis na nagretiro ka na lang eh. So ngayon, mga ka-streetwise, ang pinakamalupit pa dito, mga kababayan, ito yung sinasabi ko eh. Noong January itong taon lang, January 8, International Criminal Court, ang self-confessed hitman Davao Death Squad, Edgar Matobato. So, mali yung screenshot ko. So, noong January pala, sorry. So, kwento ko na lang ha. So, noong January, nabalita na nga po itong si Matobato and sa ICC na po. Nabalita po yan nationwide. Okay? And then, mga babayan, ito malupit. Akala nyo tapos na. Hindi pa tapos. Ito malupit. Ito nabalita ito nung nakaraang linggo lang. ICC released proposed application process for victims to participate in Duterte case. Ito po pinakamabigat. So, naalala nyo na, di ba? Naalala nyo na. Meron na pong sure na 2 witness laban kay Digong. Yung sinasabi ko nga kanina, malamang si si Matobato at si Las Cañas nga po yan. Bukod doon, mga kababayan, nagbigay na po ng proposal ang ICC para doon naman po sa mga kamag-anak ng biktima po ng tukhang ni Digong. So, ito na nga po inaasikaso nila nung last week pa ata ito, So, may application process na po yung mga biktima nga po ng tukhang. So, the International Criminal Court has released its proposed application process for victims participating in the crimes against humanity case of former President Rodrigo Duterte. The document dated April 2 was submitted by Registry Victims Participation and Repatriation Sections. Di ba? So, included in the document are guidelines of the admission in process for applicants seeking to participate in the proceedings. Alam niyo, mga kababayan, ito nakwento ko na to sa inyo eh. Nagkaroon po ako ng pagkakataon para ma-interview yung mga naulila po ng tukhang ni Digong. At sabi po nila, lahat po sila ay willing pumunta sa dahig para po tumistigo laban kay Digong. At alam niyo pinaka nakakainis dito, syempre, hindi naman po kasi papayag ng ganyan-ganyan lang po itong abogado nga po ng mga Duterte. Especially nga po si Kaufman. So anong pang-counter ni Kaufman dito? Alam niyo kung ano? Malamang nabalitaan niyo na to eh. Kasi naging trending po ito eh. So ngayon, dito po sa proceedings nga po na ito na nilalabas ngayon ng ICC para makapunta nga po yung mga biktima, yung mga kamag-anak na ng nabiktima ng tukhang
So ang kontra dito ng ang pangontra ngayon dito ng abogado ni Digong na si Kaufman, ito sabi niya dito, Duterte Defense Counsel ask ICC to limit victim admission, require ID. Yan okay. So ngayon, ang gusto ngayon ng abogado ni Digong, lahat po ng mga magiging witness na sinasabi nga daw po na EGK, nung panahon nga po ng tukang, yung mga naulila nito, dapat daw po may ID. So ang point dito, para saan yung ID? Bakit may ID? Actually mga kababayan, napakadelikado po no, kasi pag may ID, may address. Pag may address, paano kapag balikan yan? Kung hindi man sila, yung kapamilya, mapahamak, baliw din to si Kaufman no? At ang nakakatawa dito mga kababayan, wala pong sinabi na rason kung bakit kailangan po ng ID. So ano yan, Kaufman? Gusto mo rin ata maging maging kasabwat ng patayan ni Digong ng EGK di ba? So sabi dito ito yun In the document submitted to the ICC registry on April 7, Duterte lawyer Nicholas Kaufman requested that the court limit the types of victim identification documents accepted, proposing that only national IDs or current Philippine passport be allowed. So ano kinalaman? And by the way, nabasa rin po sa report po na to, ang sabi dito, the registry fails to explain why such deviation is appropriate or even necessary in this case, other than the vague assertion that there exists backlog on the distribution of national ID cards, the document read. Di ba? So, ayun sinasabi natin dito. So, hindi alam ni Kaufman na hindi naman po lahat ng tao may ID sa Pilipinas. Hindi naman po lahat ng Pilipino may passport. So, ngayon, walang makita walang makitang rason kung walang sinasabing rason kung bakit kailangan ng ID, for whatever reason, Napaka-personal yan. Ito pala. Hindi ko pala nailipat. Ito pala yun. Sorry. Nailipat. Kaya screenshot nyo na lang. Meron pa. Hindi ko pala nailipat ito. Yan. Ito pala. Duterte Defense Counsel asked ICC to limit victim admissions for ID. Yan pala yun. Okay. So ngayon, mga kababayan kasi, ang point natin dito, di ba? Nagsisimula pa lang po yung kalbaryo ni Digong. So malamang tama nga po talaga yung sinasabi nga po ng mga ibang eksperto na mukhang mahirapan na po talaga si Duterte makabalik ng Pilipinas. Isipin nyo lang, nagsisimula pa lang tayo. Sangkatutak na po ang ebidensya na nilabas po ng prosecution team laban kay Digong. At ito po ay galing lang din naman sa mga bunganga ni Digong. Yung mga proposal ni Digong, yung mga admission ni Digong, walang ibang tao naglaglag kay Digong, kundi sarili niya lang din po. Ginawa niya po yun sa sarili niya. So, yun, So, yun, mga babae. So, kayo po, nung masabi nyo nga po dito sa update natin regarding nga po sa kaso ni Duterte. And ako po, excited na po ako malaman kung ano ba mangyayari sa September. Kasi doon na po ata yung confirmation ng mga kaso. Diba? Sa September po ata yun. So, kayo po ba, sa tingin nyo ba, kayo, dyan sa Team Replay, So, kayo po ba, sa tingin nyo ba, malulusutan ba ni Digong itong kalbaryo kinaharap niya? Siya rin naman may gawa nito, di ba? Ulit tayo. So yun, nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At kayo ba, naniniwala din po ba kayo na makakalaya pa si Digong ng buhay? So comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At yun na mga kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-Streetwise. And by the way mga kababayan, maraming salamat po talaga sa mga Pilipino, OFW sa Hong Kong at sa Singapore na nagme-message po sa akin na binoto po nila yung ang bombero ng Pilipinas, ABP 134 sa balota. Tapos puso pa sa salamat po sa inyo sa pagtitiwala po, So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.